na pasunurin sa pari ng higit kaysa sa Diyos at ang pananampalatayang nakaayon sa takot, hindi sa pag-ibig. Sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinabi na ang tao ay dapat pasunurin sa takot upang manatiling tapat sa Diyos. Ang pagamento o bayad para sa mga sakramento at seremonya, pinuna ni Rizal ang sobrang singil sa binyag, kasal, misa at libing. Sa Biblia, libre ninyong tinanggap, libre ninyong ibigay. Ang pagsamba sa mga imahen at labis na debosyon sa mga ito sa panahon ni Rizal, bakit malakas ang debosyon sa imahen kaysa sa pag-aaral ng Biblia. Kinwestiyon niya ito sa noli sa karakter ni Piloso Potasio. Sa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at huwag mo silang sasambahin. Kaya't pinatay nila ang isip imbes na espada. Ang pag-angkin ng kapatawaran ng kasalanan bilang kapangyarihang eksklusibo ng pari, pinakita ng mga nobela na para sa prayle, walang kaligtasan ang tao kung hindi dadaan sa kanila. Sa Biblia, may iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang pagsupil sa pagbabasa ng Biblia, nung panahon ng kolonyal na Espanya, hindi pinahihintulutan ang karaniwang Pilipino na direktang magbasa ng Biblia sa sariling wika. Ito ang isa sa pinakapinuna ni Rizal. Ngunit sa Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo. Ang doktrinang ang simbahan ang pinakamataas na autoridad sa lipunan. Sa kanyang mga sulatin, ipinakita niya ang maling aral ng ilang prayleng nagsasabing mas mataas sila sa batas, gobyerno at karapatang pantao. Sa Biblia, igalang ninyo ang hari. Hindi sinabing mas mataas ang pari sa pamahalaan. Si Rizal ang kaaway ng pang-aabuso. Kung babalikan ang kanyang mga sulatin, malinaw na ang kalaban niya ay hindi ang Diyos, kundi ang katiwaliang ginagamit ang relihiyon bilang tabing. At dito siya naging banta, sapagkat kaya niyang ipakita sa mga Pilipino na ang paniniwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa pang-aapi. Pangwakas, ipinapatay si Dr. Jose Rizal dahil sinira niya ang katahimikang itinayo ng kolonyal na Espanya, hindi sa espada kundi sa pagsusulat. Kinwestiyon niya ang mga aral na hindi nakasandig sa Biblia at hindi ayon sa tunay na pananampalataya. Sa kanyang mga aklat, tinanggal niya ang takip sa mga maling gawi ng mga prayling naghari-harian sa bayan. At dahil dito, pinili ng kolonyal na pamahalaang Kastila na patahimikin ang kanyang tinig. Ngunit tulad ng sinabi niya, ang kamatayan ko ay hindi katapusan. Ito ang simula ng pag-asa sa aking bayan.